Mamuhay ng paisa-isang araw lang. Huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw, dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Mateo 6:34. Ang ibig sabihin, bahagi na ng buhay ang mga alalahanin. Pero huwag mo munang alalahanin ang susunod na araw. Makadaragdag lang ito sa stress mo ngayon. Kaya, mamuhay ng paisa-isang araw lang. Pwede kang mabalisa dahil sa stress. Kaya subukan ito. Una, tanggapin na hindi maiiwasan ang lahat ng stress. Kaya ang pag-aalala sa mga bagay na hindi naman maiiwasan ay makadaragdag lang sa stress mo. Ikalawa, hindi naman laging nangyayari ang mga bagay na ikinakatakot natin. Maging makatwiran sa inaasahan mo. Ang karunungan mula sa itaas ay makatwiran. Santiago 3:17. Ang ibig sabihin, huwag maging perfectionist. Iwasang maging di makatotohanan sa inaasahan mo sa sarili mo o sa iba. Alamin ang limitasyon mo at ng ibang tao at maging makatwiran sa inaasahan mo. Kapag ginawa mo ito, mababawasan ang stress mo at ng iba at baka maging mas maganda pa ang resulta ng ginagawa ninyo. Maging masayahin din. Kapag tumatawa ka, kahit may mali, mababawasan ang tensyon at gaganda ang iyong mood. Alamin kung ano ang nakakapagpa-stress sa iyo. Ang may kaunawaan ay nananatiling kalmado. Kawikaan 17:27. Ang ibig sabihin, hindi ka makakapag-isip ng maayos kapag negatibo ka, kaya relax ka lang. Alamin ang nagpapastress sa iyo at tignan ang reaksyon mo. Halimbawa, kapag nai-stress ka, pwede mong isulat ang mga naiisip mo, nadarama mo, at ang ginagawa mo. Kung alam mo ang reaksyon mo kapag nai-stress ka, mas mahaharap mo ito ng maayos. Pag-isipan din kung paano aalisin ang mga nakakapagpa-stress sa iyo. Kung imposible ito, gumawa ng paraan para mabawasan ang epekto sa iyo ng stress. Pwede mong pag-isipan kung paano mo mapapagaan ang isang gawain o aayusin ang schedule mo. Baguhin ang pananaw mo. Baka ang nakakapagpa-stress sa iyo ay hindi naman nakakapagpa-stress sa iba. Kaya depende yan sa pananaw ng isa. Pag-isipan ang tatlong mungkahing ito. Una, huwag agad isiping masama ang motibo ng iba. Halimbawa, may sumingit sa iyo sa pila. Kung iisipin mong kabastusan iyon, maiinis ka lang. Bakit hindi mo isiping may maganda siyang dahilan? Malay mo, tama ka. Ikalawa, tingnan ang positibo sa isang sitwasyon. Kung matagal kang maghihintay, halimbawa sa doktor o sa airport, mababawasan ang stress mo kung magbabasa ka o gagawin ang ilang trabaho mo habang naghihintay. Ikatlo, lawakan ang pananaw mo. Tanungin ang sarili, mas lalala kaya ang problemang ito bukas o sa susunod na linggo? Alamin kung ang problema ay simple at pansamantala lang o kung magiging malaking problema ito sa hinaharap. Sikaping maging maayos. Mangyari nawa ang lahat ng bagay ng disente at maayos. Unang Korinto 14:40. Ang ibig sabihin, sikaping maging organisado. Gusto nating maging organisado sa mga bagay-bagay. Pero kung magpapaliban ka, madaragdagan ang stress mo at baka humaba lang ang listahan ng mga gawaing hindi mo natatapos. Maging balanse. Mas mabuti ang sandakot na pahinga kaysa sa 2 dakot ng pagpapakapagod at paghahabol sa hangin. Ecclesiastes 4:6. Ang ibig sabihin, kapag subsub ka sa trabaho, baka hindi ka na masyahan sa resulta ng pagpapakapagod mo. Baka wala ka nang natitirang panahon at lakas para ma-enjoy ang mga pinagpaguran mo. Magkaroon ng balansing pananaw sa pera at trabaho. Hindi dahil marami kang pera, magiging mas masaya ka na o mababawasan na ang stress mo. Ang totoo, baka kabaligtaran pa nga. Ang mayaman ay hindi pinatutulog ng kanyang kasaganaan, ang sabi ng Ecclesiastes 5:12. Kaya sikaping mamuhay ayon sa iyong kakayahan. Mag-relax.
Nababawasan ang stress mo kapag ginagawa mo ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Alagaan ang sarili. May pakinabang sa pag-iihersisyo. Unang Timoteo 4:8, talababa. Ang ibig sabihin, ang regular na pag-iihersisyo ay nagpapaganda ng kalusugan.